Mga boss, sa video na to ay gagawa tayo ng battery pack para sa ating small solar setup. Bali na ikabit ko na nga pala to sa ating battery holder. 4S2P pala ang gagawin natin. 4 series, 2 parallel. Ang ibig sabihin mga boss, 4 na LiPo4 battery ang isi-series natin para makabuo tayo ng 12 volts. Tapos, dalawang 12 volts na battery ang ipaparallel natin para tumaas ang capacity. Sa series kasi mga boss, magpa-plus lang yung volts ng battery. Yung capacity hindi. Pag parallel naman, yung capacity ang magpa-plus, yung volts hindi. Kagaya itong gagawin natin, 6,500 mAh ang capacity ng 4 na battery pag naka-series. Pag ipinarallel natin yung dalawang 4 na battery na naka-series, magiging 13,000 mAh sila or 13 Ah. Bali ganito ang magiging ayos ng ating battery pag 4S2P. Dalawang negative, dalawang positive, dalawang negative, dalawang positive. Kailangan pala natin gumamit ng tabbing wire at nuts and bolts para ma-series natin sila. Bali yung dalawang negative na magkatapat na yan, i-connect o isi-series natin sa dalawang positive. Ayan, kagaya ng nasa video mga boss. Panoorin nyo lang mabuti yung video mga boss para masundan nyo. At pag may hindi kayo maintindihan, ilagay nyo lang sa comment section at susubukan natin sagutin. Next mga boss, yung negative ng pangalawang battery, i-connect natin sa positive ng pangatlong battery. Tapos mga boss, yung negative ng pangatlong battery, i-connect natin sa positive ng pang-apat na battery. Bali, ito ngayon yung magiging main positive natin. Tapos yung nasa left side naman yung main negative. Maglagay din tayo ng tabbing wire dito sa dalawang positive para nakaparallel din sila. Lagyan din natin yung negative terminal. Next mga boss ay maglalagay na tayo ng BMS at active balancer. Bali 30 ampere na BMS lang pala ang ilalagay natin kasi sa small appliances lang naman natin to gagamitin. Dito pala natin ipopwesto yung BMS dito sa nilalagyan ko ng tape. Siya nga pala mga boss, pag magkakabit kayo ng active balancer, kung saan nyo inilagay yung wire ng BMS, dun lang din ilalagay yung wire ng active balancer. Bali magkasama lang sila. Kaya ko sinasabi to mga boss kasi hindi ko na maipapakita sa inyo kung paano yung pagkakabit ng active balancer. Pero kagaya nga ng sabi ko, magkaparehas lang naman sila. Basta uunahin nyo lang lagi yung B-. Bali mga boss, nilagyan ko na nga pala ng terminal lugs yung mga dulo ng wire ng BMS para hindi na tayo maghihinang sa tabbing wire. Unahin natin ikabit yung sa B-. Ikabit lang natin siya dito sa ating main negative. Dito mga boss sa bandang ibaba.
Tapos pag magkakabit naman tayo ng active balancer, doon natin ilagay sa kabilang battery sa katapat nito para tigisang battery sila. Pero konektado naman yung dalawang battery na yan kasi nga nakaparallel tayo. Ikat lang natin yung sobrang wire. Tapos yung dulong wire na yan, ihihinang natin sa B- ng BMS. Next mga boss ay ikakabit naman natin yung wire ng B1. Ang B1 natin ay itong kulay red na wire. Bali ikakabit natin ito sa tabing wire ng positive ng unang battery at negative ng pangalawang battery. Ikat lang din natin yung wire mga boss. Siya nga pala mga boss, optional lang yung paggamit ng terminal lugs ha. Kung wala kayong terminal lugs, okay lang kahit sa tabing wire nyo na lang ihinang yung mga wire. Ihinang natin yung dulo ng wire dito sa B1 ng BMS. Next mga boss ay sa B2 naman tayo. Ang wire ng B2 ay dito natin ikakabit sa tabing wire ng positive ng pangalawang battery at negative ng pangatlong battery. Hihinang natin yung dulo ng wire niya sa B2 ng BMS. Next mga boss ay dito na tayo sa B3. Ang wire ng B3 ay ikakabit natin sa tabing wire ng positive ng pangatlong battery at negative ng pang-apat na battery. Ihihinang natin siya sa B3 ng BMS. At eto na nga mga boss yung dahilan kung bakit sinabi ko kanina na hindi ko na maipapakita kung paano ikabit ang active balancer. Hindi ko kasi napansin na nag-memory full na pala yung cellphone ko. Kahit yung pagkakabit ng B+, hindi na na-record. Pasensya na mga boss. Basta yung B+, ikakabit natin sa main positive ng battery.